Ngayon po nasa atin ng linya si Attorney Rafael Vicente Calinisan, ang Vice Chairperson po at Executive Officer ng National Police Commission sa napaka-importanteng isyung pambayan na ito. Attorney Ralph, magandang umaga po. Magandang umaga po, Boss Ted, DJ Chacha, magandang umaga po sa atin. Salamat sa panahon po, Attorney. Paano ho kaya ito? Ang sabi po ng IAS, wala pang affidavit, ito pong si Totoy, no? Na ang tunay nga pong pangalan ay kanya na pong inilantad kahapon, hindi na siya natatakot po na magpakilala. Ano po? Yes po, ang Opo, tunay nga pong pangalan ay si Julie Patidongan. okay, opo. Paano ho ba yan, attorney, kapag po ang nagsasabi po ang IAS na wala pa siyang affidavit so hindi kami makapagsisimula. Sa NAPOLCOM po, paano po ang inyo pong pag-appreciate sa ganun pong uri ng sitwasyon? Una ho, agree rin po ako, wala pa rin po kaming kopya rin ng affidavit at kami po ay nag-iimbestiga. Pero yung pong lack of the affidavit does not bar us from going deeper. Pwede po kami mag-imbestiga sa iba pang kaparaanan. Hindi lang naman po si alias Totoy ang maaring may alam dito. So tayo po, yung pong Napolcom ngayon, bumababa sa baba, naghahagilap ng maaring iba pang ebidensya. I'm aware that yung pong IAS, yung pong PNP, kung meron man silang makuhang ebidensya pa o kaya nakapag-case build up sila, plano nilang i-file sa National Police Commission at welcome sa amin po ito. Okay. But that does not also bar us from investigating. Okay, Sir sige. Ted. Opo. Sige po. So, attorney sir, sa ngayon, ano ang actual status nito? Itong statement po nitong si Patidongan. As far as PMP is concerned, sa report din po o feedback sa NAPOLCOM, ano ba talaga ngayon ang actual na sitwasyon? Creatively po, Boss Ted, sa aming investigasyon, meron na po kaming listahan. Totoo po, syempre, nagkalat na po yung balita na may mga involved po di yung umano na mga pulis. So sinisilip po natin to isa-isa. We're already doing our homework at meron na po tayong nakalap na iba pang mga bagay-bagay tungkol sa mga maaring involved. If you would remember, Sir Ted, ito pong incidenting ito more or less mga 4 years ago. So malamang, yung pong mga involved dito mga active members pa ng Philippine National Police. Kasi bagong-bago pa lang yung pangyayari. Though matagal na po yung investigasyon na nangyayari. If I Okay. may, Sir Ted, Go ahead. Chacha, ang focus po noon for the longest time yung criminal aspect of the case. Nung pong sumama na si National Police Commission dito, si NAPOLCOM, ang tutok ho namin yung administrative aspect of the case. Ito po yung fitness ng isang pulis na patuloy pa rin maging pulis. Kasi po, medyo nagtatagal tayo dun sa criminal aspect, yung himas rehas Pero yung admin, maaari pong bilisan yun dahil yung pong level ng ebidensya mas mababa. Yung pong sa criminal aspect, proof beyond reasonable doubt. Kapag naman admin aspect, substantial evidence lamang. So, maaari po tayo mag-proceed. Yun nga lang po, nanawagan nga tayo sana kay alias Totoy kung maaari, file na niya dito yung kanyang complaint para makausod na ho dito. Kasi kumbaga sa linggo talking head na si Totoy nagsasalita na siya, nagtuturo na rin siya So importante talaga yung kanyang partisipasyon. Okay, kung mamarapatin po lang niyo, Attorney Ralph, ano po, yung mga pulis na sinasabi, anong level yon? Anong rango nun? Siguro po patawarin niyo po Sir Okay? Ted. Ang sasagutin na lang kita ng ibang aspeto. Mm. Kung totoo man yung mga ibang impormasyon na maabot sa amin, malawak po ang rango ng mga ito. So Okay. kailangan ho namin talaga ang pagkatutukan kasi it's from the very low to the very high. Let's put it Okay. that way. Opo. Sige po. So, so far ho ba ngayon, meron na bang PMP investigators na kukuha o kumukuha ng statement nitong si Patidongan o talagang hihintayin na siya pumunta officially sa krame o saan mang government office para mag-execute ng kanyang affidavit? Nagtataka rin nga po ako, Sir Ted, kasi yung media may access sa kanya. Tayong mga taong gobyerno, wala pang access sa kanya. At least, that's what I know. Pero I would assume maybe someone is also helping or protecting him. Kasi napakadelikado naman talaga na nung kanyang mga sinasabi at medyo marami talagang involved na mga taong, mga impluensya at matataas na tao, both
uniform and not uniform. Okay. So, to be honest, I don't have personal knowledge, but I will not be surprised if someone is helping him already. Okay, sige po. Hypothetically, sir, kung sakasakali po ba nga na magkaroon na po siya ng affidavit and then magbanggit siya roon ng mga pangalan ng nasa serbisyo, no, mga pulis, yun po'y kwento lang. Ano ho? Ano po, sabi nga po ninyo, iba po ang quantum of evidence sa kasong administratibo. Ano ang kakailangan ninyo sa NAPOLCOM para kahit papaano umusad yung kaso laban sa pulis? Una ho, hindi ho natin kailangan antayin yung affidavit ni alias Totoy. Kung from our own investigation, may makita kami, boto proprio, pwede po kaming pwede na po magtuloy-tuloy yung kasong yun. The National Police Commission, yung po ang pulis ng pulis, hindi po kasi alam ng general public po yun, pwede po mag-imbestiga at magtuloy-tuloy na po ang kaso sa NAPOLCOM. Kung may dagdag po na affidavit itong si alias Totoy na maaring magpalakas ng kaso niya dito sa NAPOLCOM, syempre ho, didinggin natin yon, magkakaroon ng summary dismissal proceeding dito po sa NAPOLCOM. Kung pong yung mga pulis na to ay inosente, then absueltuhin. Pero kung sila involved talaga dito, nahaharap sila sa dismissal. Okay, medyo pakipaliwanag lang po yung summary dismissal proceedings kasi parang lagi natin napapakinggan yan, pero mukha naman pong when you say summary, parang hindi ito yung ganong kabilis at talagang meron pa rin pong dadaan ng proseso. O nga po totoo po, that was before we entered the National Police Commission. Even prior to this case, Sir Ted, napansin na nga natin yun. Totoo lang, sa NAPOLCOM, yung ibang kaso dito, napakatagal. Yun po ang napansin natin. So naglabas po tayo ng office order for internally in the NAPOLCOM na 60 days mula sa pag-file ng complaint hanggang sa paglabas ng desisyon, dapat po tapos na yan after 60 days. Nagawa na ho natin yan sa PLEB. Tayo po happy po ng PLEB dati ng Quezon City at naubos natin yung backlog doon at 60 days na rin po ang kaso doon. Ngayon po, in the next couple of days, napag-utos na ho tayo before na i-revise yung lahat ng rules for all disciplinary authorities. Mapa-PNP ka, mapa-PLEB ka, mapa-IAS ka, mapa-mayor ka, basta ikaw ay nag-handle ng disciplinary powers ng PNP, yung rules na bagong lalabas, nakakahon na yon, 60 days talaga yon. And we really intend to be fast in our dealings kasi ho, dapat maniwala yung tao sa proseso Kung mabagal ang disposisyon ng hustisya, parang wala na rin hong hustisya. Kaya minamadali ho natin ito at ang pangako ho natin, ang hustisya sa National Police Commission mabilis. Okay, mainam nga po ito ngayon, attorney, na meron pong taga-NAPOLCOM na nagkaroon na po ng mukha sa publiko ang NAPOLCOM, no? Kasi for the longest time, ang dami na po natin ding mga idinulog dyan ng mga kaso nga po involving men in uniform, pero yun nga, ang dami din pong reklamo sa kabagalan, sa whitewash, etc. Anyway, so moving forward, Attorney Ralph, sino ba pwede lumapit sa NAPOLCOM? Halimbawa, misis na hindi sinusustentuhan ng pulis, misis na may reklamo sa pulis na kesyo may iba siyang pamilya, o sino man pong negosyante na biktima ng police abuse. Sino ba maaring dumulog? Ano ba mga kaso po ang maaring pakinggan ng NAPOLCOM at kayo ba may lamesa dyan para sa mga reklamong ito? Opo, Sir Ted. Actually, napakasaya po ako na tinanong niyo ho yan. Kahit po yung mga ordinaryong problema ho ng ordinaryong mamamayan, pwede pong idulog sa NAPOLCOM, mapa-usaping pag-ibig ng sustento, mapa-usaping utang na hindi nabayaran, hanggang doon sa may pinatay yung pulis, o kaya may ginawang pang-aabuso yung pulis na kahit anong malalaki. Yun po tinatanggap ng National Police Commission. Yun po talaga ang trabaho ng NAPOLCOM under the Constitution, Article 16, Section 6, siya po talaga ang pulis ng pulis. So anytime po, at ngayon po nandito ho tayo, 6 years po tayo nandito, Sir Ted. Hindi ho tayo bound by technical rules of procedure. Tayo po hindi nangangailangan yung po mga nagko-complain na magkaroon ng abogado. Pwede po sila, ordinaryong tao na magsumbong sa PLEB. May lamesa ho tayo dito. Tayo pa pakikinggan sa ating mga regional offices. Meron po tayong ibang provincial offices at lalong-lalo na po sa central office. Pwede po magpunta ang ordinaryong tao. Opo, kapag po ba nagdesisyon ang NAPOLCOM, you decide as a body doon sa sa isang particular na kaso against a policeman, paano po ang decision making diyan? So
as by the word itself, Sir Ted, National Police Commission, meron po tayong commission, nabubuo tayo ng 6 na katao, 4 po yung regular commissioners. Ang pinaka-chairman po, ex officio, ang Secretary of Interior. Member din po ang PNP Chief, ex officio as commissioner. Pero ang NAPOLCOM mo talaga, talagang head of office po, ang inyong abang lingkod, ang Viseo, Vice Chairman and Executive Officer na commissioner din po. Kasama po natin ang 3 pang ibang commissioners, 2 pang from the civilian sector at isang law enforcement commissioner. Opo. So on appeal, so kung meron po mga desisyon na sa baba, for example, pleb, nagdesisyon ng mayor, yun, o kaya PNP chief, umaakyat po yun on appeal to the National Police Commission. Pwede rin naman po kami on our own, by our motu proprio powers or summary dismissal powers, kami po mismo ang didinig ng kaso at kami rin po ang mismo ang mag-i-impose ng penalty. Yun po yung mas mabilis. Kasi po hindi na po ito on appeal. Kami na po mismo ang humahawak ng kaso. So in this case, I believe that all disciplinary authorities think that the National Police Commission should be handling the missing Sabongero case. And I believe that the NAPOLCOM will be handling it directly po, Sir Ted. Pero yun nga po, on appeal, pwede kami o pwede rin kami mismo rekta para mas mabilis. Opo. And then yun ho bang ex officio na chairman po at miyembro ay bumoboto doon kung sakasakali sa isang particular na kaso? Bumoboto po. Bumoboto po sila. Okay. Yung isa pong boto si ex officio chairman, isang boto po si ex officio commissioner. So all of them, we all have 1 vote each. 6 po na boto po ang pinag-uusapan dito. Okay. Pero wala po nung dumating tayo dito, Boss Ted, tambak po talaga dito dati. Ibang level. Pero nakakalahati na ho namin. Ang plano ho natin zero backlog by December 2025 at lahat ng bagong kaso hanggat maaari 60 days. Kung kami madulas ng konti, ano ba naman yung 70-80 days, that's still the fastest disposition rate anywhere in the Philippines. Okay, that's very good to hear po. And then sir, in case po na may desisyon ng NAPOLCOM, kahit na po ano pang apila ay na-exhaust na po noong alagad ng batas, ang kanya lamang pwedeng puntahan ay Court of Appeals na po o Supreme Court? Ito actually totoo, contentious to eh. Ang nangyayari, nag-a-appeal pa sa Civil Service Commission. Kasi daw ang police government entity pa, government employee. Pero sa Constitution, nakalagay doon ang National Police Commission ang in charge sa lahat ng police. Pero apparently nangyayari ngayon, as we speak, from NAPOLCOM, nag-Civil Service, then Court of Appeals ang nangyayari. Okay, sige po. So ito lang po si Chacha may pahabol na katanungan. Cha, please. Yes po. Sir, meron pong napabalita na 7 police officers dyan po sa may Ermita, Manila na sangkot sa robbery extortion. Yun daw pong nangikil ng 50,000 pesos sa misis daw po ng seaman. Ano na pong balita dito? Opo, pinesenta po yata ito noong isang araw ni General Aberin, yung po magiting nating NCRPO chief. Ito po ay pinasilip ko na rin po sa ating regional director ng NCR na si Regional Director David. Sila po ngayon ay nag-uusap kung saan po ngayon ipa-file yung kasong ito. In-expect din ho natin na sa NAPOLCOM din po ipa-file yung kaso pong ito sa 7 katao na naninigil na ating seaman. Oo. So at least ayan, nakaantabay po kayo sa kaso na yan. Last na lang po sa akin bago namin kayo bitawan. Attorney, kanina nabanggit nyo po, wala kayong ideya kung sino talaga ang tumutulong dito kay alias Totoy. Pero dito sa mga recent interviews na napanood ko, parang may sinasabi na dun sa kung nasaan man siya ngayon, matindi ang seguridad ng mga pulis. Nakipag-ugnayan na po ba kayo kay PNP Chief General Torre kung nasa pangangalaga na ba nila si alias Totoy? Ito totoo niyan. Hindi po nag-uusap ni General Torre. In fact, I'm awaiting General Torre in a while. Meron kaming en-bank, meron kaming summary dismissal conference. Okay. So, yun po, we will talk about it. Totoo niyan, nag-usap na rin naman kami before. At more or less, may mga bagay din tayo na alam na hindi rin naman natin pwede sabihin sa publiko. Sabihin na lang natin na we are on top of it and everyone is working as a team. Okay. Let's just say that magkakaroon ng hustisya ang Filipino people dito.
Okay, sige po. So last po, inyo po nabanggit na kayo po may mga tanggapan sa bawat region. Panawagan po ninyo sa lahat ng mga kababayan po natin, ano po, na maaari pong merong mga gustong idulog sa NAPOLCOM sa usapin po ng performance of duty o even po sa usaping mga pamilya siguro, no? Nung mga asawa ng pulis na maaari pong dumulog. Paano pong paraan, sir? Kayo na po mag-imbita sa kanila na dumulog po sa inyong mga tanggapan sa bawat region. Sige po. Actually, magsimula muna tayo sa simula. Ang pulis naman natin ay very professional. Lahat sila ay malalapitan natin for any concern. And I salute General Torre for his leadership in the PNP. Ngunit, may mga pagkakataon na ang ating mga pulis ay nai-involve sa ibang mga bagay na larangang pang-aabuso. Doon na papasok ang National Police Commission. Kaya sa ordinaryong tao na maaring nakikinig ngayon, na maaring naging biktima ng pang-aabuso ng pulis, maaari po lamang kayong lumapit sa ating mga opisina sa National Police Commission o NAPOLCOM. Meron po tayong opisina sa lahat ng rehiyon, ibang mga probinsya at lalong-lalo na sa Central Office. Welcome na welcome po kayo dito at hindi niyo po kailangan ng abogado. Ipakikinggan ho natin na maigi ang inyong complaint. Bibilisan din ho natin ang pag-aksyon sa inyong complaint. At patas po dito at wala kayong kailangan lalahan. Attorney Ralph, kami po ay nagagalak na kayo po ay nandidiyan na sa NAPOLCOM at kayo po ay nagiging daan ngayon sa pagkakaroon po namin ng kumpiyansa para po sa reforma and of course na pagbibigay din po ng mga maganda po namang mga pagkilala sa hanay po ng pulisya. Salamat, Attorney Ralph. Maraming salamat po, Sir Ted at DJ Chacha, sa ulitin po. Salamat na marami. Attorney Rafael Vicente Calinisan, ang Executive Officer po at Vice Chairperson ng National Police Commission.